Mama, maaari niyo po ba akong kantahan? Inaantok na po kasi ako eh. Pero gusto ko po na bago ako matulog ay marinig ko ang boses ninyo. Naglalambing na tanong ni Persos na kagagaling lang ng eskwela. Ngumiti naman si Belinda sa anak. Oo naman anak. Lumapit si Persos sa tabi ng ina na noon ay nakaupo at nakasandal ang likod sa headboard ng kama. Nahiga si Persos at ginawang una ng hita ng kanyang ina. Ang ganda niyo po, Mama. Naglalambing pa rin si Persos sa ina. Talaga? Opo, Mama. Salamat sa pagpapasaya mo sa akin palagi, anak, ha? Sige na, matulog ka na at kakantahan na kita para makapagpahinga ka na dahil alam kong pagod ka sa school. Okay po, Mama. Pinikit na sana ni Persos ang kanyang mga mata. Nang sandaling magsimulang umawit ang kanyang ina, ay nagmulat ulit siya para pagmasdan ng kanyang ina. Ang ganda po talaga ng boses mo, Mama. Papuri pa ni Persos sa ina nang umiti naman sa kanya. Shh, matulog ka na. Alam kong pagod ka. Hinalikan na ni Belinda ang noo ng anak. Matulog ka ng mahimbing para mas lalo kang tumangkad. Ngumiti si Persos at pinikit na ulit ang mata. Ang hindi alam ni Persos habang siya'y masaya dahil inaawitan siya ng kanyang ina, ang kanyang ina naman ay sobrang nasasaktan at nahihirapan dahil maaaring ito ng huling beses na maririnig ng kanyang anak ang boses niya habang siya ay umaawit. Maaaring ito na rin ang huling beses na makakantahan niya ang kanyang anak. Huling beses na maging malapit sa kanya, na mayayakap niya ang maliit at payat nitong katawan. Huling beses na nararamdaman niya ang buhok nito sa kanyang mga daliri at huling beses na bababantayan niya ito sa pagtulog. Hanggang sa nakatulog na nga si Persos, patuloy pa rin sa pagkanta sa Belinda. Pumasok sa loob ng silid ang mag-asawang Zapanta kasabay ang doktor na napatigil na makita sila. Maraming salamat sa inyo. Kumantang muli si Belinda para sa anak at sa tuluyan ng paghina ng boses nito ay pinikit na rin ni Belinda ang kanyang mga mata at doon din mismo ito nawala ng buhay. Nang magising si Persos ay wala na siya sa bisig ng kanyang ina. Nakayakap na lang siya sa isang kulay puti at mahabang unan. Ang unan na ginawa pa sa kanya ng kanyang ina. Nang malaman ni Persos na iniwan na siya ng kanyang ina at namatay ito noong mismong araw na humiling siya na kantahan siya nito, ay labis na nasaktan si Persos. Labis ang pagsisisi niya dahil siguro kung hindi niya lang hiniling na kantahan siya ng ina nito, baka hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila. Hindi matanggap ni Persos na wala ng kanyang ina. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mama, saan po kayo pupunta? Iyak nang iyak noon ang 9 na taong gulang na si Persos. Bakit po kayo nagpapaalam sa akin, Mama? Iiwan niyo na po ba ako? Bakit hindi niyo po ako isasama kung saan kayo pupunta? Ayaw niyo na po ba sa akin? Nagpapaalam na kasi sa kanya ang kanyang ina at ibinili na siya nito sa pamilya Zapanta, ang isa sa pinakamayaman na pamilya sa kanilang probinsya kung saan dati nagtatrabaho ang kanyang ina bilang isang kasambahay. Hindi na rin napigil ng kanyang ina ang luha sa mga mata nito. Mahirap man para kay Belinda ay kailangan niyang iwan ang anak dahil hindi niya ito maaaring isama kung saan siya pupunta. Patawarin mo ang mama, anak. Hindi man kita gustong iwan pero sadyang hindi ko na talaga makaya. Ramdam na ramdam kong nananalo na ang sakit sa aking katawan. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo akong nahihirapan at mas lalo akong tinatalo ng sakit ko. Sinubukan kong lumaban dahil ayokong iwan ka. Ang gusto ko ay magkasama lang tayo palagi at gusto ko na makita ang paglaki mo. Pero kahit anong gawin ko, ay hindi ko na kaya. Alam kong malapit nang dumating ang araw at kailangan na kitang iwan. Hinawakan ni Persos ang kamay ng kanyang ina at panay pagmamakaawa niya na wag siya nitong iwan. Mama, sasama po ako sa inyo.
Hindi pwede, anak. Gustuhin ko man na isama ka, hindi maaari. Napakabata mo pa at marami ka pang mga bagay sa mundo na dapat na maranasan. May mga pangarap ka pa na alam ko na matutupad mo pa. Sa pag-alis ko, ay makakalimutan mo rin ako. Masasari ka rin na wala ako sa tabi mo. Oo, mahirap sa una. Pero alam ko na darating ang araw na hindi mo na ako gaano maiisip. Mag-iingat ka dito, ha? Magpakabait ka sa bago mong pamilya. Isipin mo lang na kahit anong mangyari ay nakabantay lang ako sa'yo. Pero Mama, wag niyo po ako iiwan. Patuloy sa pag-iyak ni Perseus. Mama, hindi ko po kaya kung iiwanan niyo ako. Wag niyo po ako iwan. Sobrang nasasaktan si Belinda na makitang nahihirapan at umiiyak ang anak niya. Ngunit ramdam niya rin na nalalapit na ang mga huling araw niya sa mundo at kailangan niya nang iwan ang anak niya. Kaya naman nagpasya siya na bago siya mamatay ay ipapaampon niya ang kanya anak. Mabuti na lang at gusto rin na mag-asawang Zapanta na amponin si Perseus dahil sa hindi rin nagkaroon ng anak ang dalawa at naging malapit na rin daw sa kanilang bata. Dahil noong masigla pa si Belinda at nagtatrabaho pa siya sa mga Zapanta ay madalas niyang isama si Perseus sa bahay ng mga ito. Mama, maaari niyo po ba akong kantahan? Inaantok pa po kasi ako Pero gusto ko po na bago po ako matulog ay marinig ko ang boses ninyo. Naglalambing na tanong ni Perseus na kagagaling lang sa eskwela. Ngumiti naman si Belinda sa anak. Oo naman, anak. Lumapit si Perseus sa tabi ng ina na noon ay nakaupo at nakasandalang likod sa headboard ng kama. Nahiga na si Perseus at ginawang una ng hita ng kanya ina. Ngumiti rin siya nang matapos sa kanya ina. Putlang-putla ito at halatang-halatang hinang-hina na ganun pa man ay umaakto pa rin na malakas dahil ayaw nito na mag-alala na naman ang nag-iisang anak. Ang ganda-ganda niyo po, Mama. Naglalambing pa rin na sabi ni Perseus sa ina na matamis naman ang umiti. Talaga? Opo, Mama. Salamat sa pagpapasaya mo palagi sa akin, anak. Siyempre po, Mama. Mas maganda po kayo pag masaya po kayo Mas lumawak naman ang ngiti ni Belinda dahil sa paglalambing sa kanya ng kanyang anak. Sus, binobola mo na naman ang mama Sige na, matulog ka na at kakantahan na kita para makapagpahinga ka na rin dahil alam kong napagod ka sa eskwela. Okay po, Mama. Pinikit na sana ni Perseus ang kanyang mga mata ngunit ang sandaling nagsimula na umawit ang kanyang ina ay nagmulat ulit siya para pagmasdan ang kanyang ina. Lullaby and good night, with pink roses bedight, with lilies overspread, is my baby's sweet head. Lay you down now and rest. May your slumber be blessed. Ang ganda po talaga ng boses mo, Mama. Papuri pa ni Perseus sa ina nang umiti naman sa kanya. Shh, patulog ka na. Alam kong pagod ka. Bago yumuko sa Belinda at hinalikan ng noon ng anak. Matulog ka na ng mahimbing para mas lalo kang tumangkad. Umiti si Perseus at pinikit na ulit ang mga mata. Masayang-masaya si Perseus sa tuwing kinakantahan siya ng kanyang ina dahil mula noong bata pa lamang siya ay inaawitan na talaga siya nito para mabilis siyang makatulog. At para na rin hindi siya matakot na baka'y magkaroon na naman siya ng isang masamang bangungot. Ang boses kasi ng kanyang ina ay para bang boses ng isang anghel na sinasabi sa kanya na magiging maayos din ang lahat dahil nasa tabi niya lang ito at hindi siya iiwan. Ang hindi alam ni Perseus habang siya ay masaya dahil inaawitan siya ng kanyang ina, ang kanyang ina naman ay sobrang nasasaktan at nahihirapan dahil maaaring ito na ang huling beses na maririnig ng kanyang anak ang boses niya habang siya ay umaawit. Maaaring ito na rin ang huling beses na makakantahan niya ang kanyang anak. Huling beses na magiging malapit sa kanya, na mayayakap niya ang maliit at payat nitong katawan. Huling beses na nararamdaman niya ang mga buhok nito sa kanyang mga daliri. At huling beses na mababantayan niya ito sa pagtulog. Lullaby and good night, you are your mother's delight. Shining angels beside, my darling abide. Soft and warm is your bed. Close your eyes and rest your head. Soft and warm is your bed. Close your eyes, rest your head.
Hanggang sa nakatulog si Perseus ay patuloy sa pagkanta si Belinda. Pumasok naman sa loob ng silid ang mag-asawang Zapanta kasabay ang doktor na napatigil nang makita sila. Mahimbing ng tulog ni Perseus habang si Belinda naman ay puno ng luha ang mga mata at patuloy sa pagkanta. Niyakap ni Mrs. Zapanta ang asawa. Hindi na rin ito napigil ang luha. Nag-angat ng tingin sa kanila si Belinda at gumuhit ang ngiti sa labi. Ang mga mata nito ay puno ng luha na para bang nangungusap sa kanila. Ang kamay nito ay patuloy sa pagsuklay sa buhok ng natutulog na anak. Maraming salamat sa inyo. Ang mahinang sambit sa kanila ni Belinda bago bumaba ang tingin sa anak na natutulog at agad nitong pinunasan ang pumatak na luha sa noo ng anak. Ipinagpatuloy ni Belinda ang pag-awit at ang kanyang tinig ay pahinana ng pahina. Sleepyhead, close your eyes. Mother's right here beside you. I'll protect you from harm. You will wake in my arms. Guardian angels are near, so sleep on with no fear. Guardian angels are near, so sleep on with no fear. At sa tuluyan na paghina ng boses nito ay ipinikit na rin ni Belinda ang kanyang mga mata at doon mismo ay nawala na ito ng buhay. Nang magising si Perseus ay wala na siya sa bisig ng kanyang ina. Nakayakap na lang siya sa isang kulay puti at mahabang unan. Ang unan na ginawa pa sa kanya ng kanyang ina. Nang malaman ni Perseus na iniwan na siya ng kanyang ina at namatay ito noong mismong araw na humiling siya na kantahan siya nito, ay labis na nasaktan si Perseus. Labis ang pagsisisi niya dahil siguro kung hindi niya lang hiniling sa kanyang ina na kantahan siya nito, baka hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila. Hindi matanggap ni Perseus na wala na ang kanyang ina. Sa murang edad ay ulila na siya ng lubos at hindi niya nakaya kung ano ang gagawin niya ngayon na wala ang mama niya. Ang isa't isa lang ang naging sandalan nila noon. Kapag inaapi siya ng mga tao dahil sa mahirap lang sila, palagi siyang pinagtatanggol ng kanyang ina. Ngunit ngayon na wala na ito, sino nang magtatanggol sa kanya? Sino nang mag-aalaga sa kanya? Sino nang aawit sa kanya para makatulog siya? Sino nang hihilot ng ulo niya sa tuwing masakit yon? Paano na lamang siya ngayon na wala na ang kanyang ina? Hindi na alam ni Perseus kung ano bang mangyayari sa buhay niya ngayon na mag-isa na lang siya. Hindi maiwasan na hindi niya sisihin ang kanyang sarili. Hindi rin mapigilan ang kawawang bata na nagsisisi dahil sa tingin niya ay hindi niya na iparamdam ng mabuti ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Kung may chance lang na bumalik siya sa nakaraan, ay ipaparamdam niya sa kanyang ina kung gaano niya ito kamahal. Mas pipiliin na ni Perseus na manatili sa loob ng bahay kasama ang kanyang ina kaysa maglaro sa labas kasama ang mga kalaro niya. Kung may pagkakataon lang na bumalik siya sa nakaraan, kung saan kasama niya ang kanyang ina, ay gagawin niya. At hindi na siya maging isang makulit na bata kung mangyayari yun. Ngunit kahit gustuhin niya pa man ay hindi na maaari. Hindi na siya makakabalik sa nakaraan. Wala nang mama niya. Kinuha na ito sa kanya ng mundo. Sa murang edad ay mag-isa na lamang siya sa buhay. Magmula ngayon, kami nang magiging magulang mo. Hindi mo kailangan na matakot sa amin dahil pinapangako namin sa'yo na aalagaan ka namin. Ituturing ka namin na sarili naming anak. Naiintindihan mo ba yon? Nakangiti na wika sa kanya ni Mrs. Zapanta. Matapos ang libing ng kanyang ina, ay dinala siya ng mga ito sa kanilang tahanan na siyang magiging bago niyang bahay. Maganda at malawak ang mansyon ng pamilya Zapanta. Ngunit hindi naman masaya si Perseus dahil ang gusto niya sana ay manatili na lang sa dati nilang bahay ng kanyang ina para kahit papaano ay maramdaman niya pa rin ang kanyang ina dahil sa mga alaala na naiwan nito sa kanilang tahanan. Ngunit dahil nga sa masyado pa siyang bata at hinabilin din siya ng kanyang ina sa mga Zapanta ay walang choice si Perseus kundi ang sumama sa kanila. Opo, ma'am. Magaling na sumagot si Perseus. Nagkatingin na naman ang mag-asawang Zapanta na parehong pansin ang lungkot at takot sa mga mata ng ulilang bata. Lumuhod si Mrs. Zapanta sa harapan ni Perseus at sa mababang boses, siya'y muli nagsalita. Mommy na lamang ang itawag mo sa akin dahil ako na magiging bagong mommy mo. Okay lang ba sa'yo yun? Opo, ma'am. Mommy.
Kung may kailangan o problema kay sabihin mo lang sa amin ng mommy mo dahil mula ngayong araw, responsibilidad ka na namin at kami ng mga magulang mo. Wika naman ni Mr. Zapanta. Wala ngang naging pagkukulang kay Persos ang mag-asawa. Tulad ng sinabi ay anak ang turing ng mga ito sa kanya. Pinaparamdam nila kay Persos ang tunay na pagmamahal at ibinibigay ang lahat ng gusto kahit pa ang ilan sa mga pamangkin ni Mr. Zapanta ay nagagalit na sa kanya. Ganon din ang mga kapatid na mag-asawa dahil masyado raw na nakafocus ang atensyon ng dalawa sa batang si Persos na hindi naman daw nila kaano-ano at tila raw wala nang pakialamang mag-asawa sa iba. Kahit marami sa pamilya na mag-asawang Zapanta ay may ayaw kay Persos, hindi sila pinakinggan ng mga ito. Inalagaan pa rin nila ng mabuti si Persos at minahal na para bang kanilang tunay na anak. At bagaman malungkot pa rin sa nangyayari sa kanyang ina, kahit papaano ay naging masaya na rin si Persos sa kanyang bagong pamilya dahil ni minsan ay hindi pinaramdam ng mga ito sa kanya na mag-isa lang siya sa buhay. Pinaramdam nila sa kanya ang tunay na pagmamahal at alaga ng isang magulang. Mabait ang batang si Persos kaya naman nagustuhan ito ng mag-asawang Zapanta. Habang tumatagal ay napapamahal na rin sa kanila ang bata. Dahil nga sa hindi sila nagkaroon ng sariling anak, dahil may sakit sa ovary si Mrs. Zapanta, nagpa siyang mag-asawa na ilagay na rin sa bata ang apelido nila. Pagmula ngayon, ay ang apelido na namin ang gagamitin mo. Ayos na ba yun sa'yo, Persos? Marahan naman na tumango si Persos. Opo. At mas lalo naman na naging masaya mag-asawa dahil ngayon ang apelido na nila ang gagamitin ni Persos ay mas lalo nilang ramdam na anak na nga talaga nila ito. Hindi rin naman naging matagal ang proseso at paglipas lamang ng ilang araw, siya na ngayon, si Persos Zapanta. Anak, malabo bang mata mo? Nagtataka na tanong ni Logan Zapanta sa anak nang makita na pinapaliit pa nito ang mata para mabasa lamang ang mga letra sa malayo. Tumingin sa kanya si Persos at umiling ngunit halata naman na nagsisinungaling lang ito at malabo na nga talaga ang paningin nito. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin ng mommy mo na malabo na palang mga mata mo? Napagawan ka sana agad namin ng salamin at hindi ka na sana nahihirapan pa. Hindi naman po ganong kalabong paningin ko, Dad. Nahihiya na sabit ni Persos. Hindi ko po kailangan ng salamin. At kung may isa mang bagay ang nakakapagpalungkot sa mag-asawa, iyon ay ibang tao pa rin ang turing sa kanila ni Persos. Kahit ilang beses man nilang sabihin sa kanilang anak na maaari itong magsabi sa kanila ng problema at mga kailangan dahil bilang magulang nito ay responsibilidad nila na mag-provide ng lahat ng mga kailangan nito. Ngunit hindi pa rin ito nagsasabi sa kanila. Tulad na lang ngayon. Kahit na sobrang kailangan nito ang salamin sa mata, ay mas pinili ni Persos na ilihim ang totoo dahil sa ayaw nitong abalahin sila. Naiintindihan naman ng mag-asawa kung bakit ganon sa kanilang anak, kaya ginawa nilang lahat para lang makuha ang loob at ang pagmamahal ni Persos. Naging observant sila sa bata para hindi na ito kailangan na sabihin sa kanila kung anong mga kailangan nito at maibibigay na kaagad nila. Pinaramdam nila kay Persos na hindi na ito ibang tao para sa kanila. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit parang may sugat ka dyan sa gilid ng labi mo? Sobrang alalang-alala si Mrs. Zapanta na makitang sugat sa gilid ng labi ng noon ay 15 taong gulang na si Persos Zapanta. Wala lang po ito, Mommy. Sagot naman ni Persos at sinubukan pang itago sa ina ang sugat sa gilid ng labi niya pero hindi na nagawa ng hawakan nito ang kanyang mukha at tinitigan ng mabuti ang sugat niya. Ayos lang po ako, Mom. Huwag po kayo mag-alala. Sino may gawa niyan? Napaaway ka ba? Galit ang tono ng boses ng kanyang ina. Hindi po. Napagtripan lang po ako kanina sa eskwela. Kasalanan ko naman po ang nangyari kaya wag na po kayong magalit. Ngunit kilala naman ni Rowena ang kanyang anak. Batid niya kung gaano ito kabait at kung gaanong kahabang pasensya nito para magsimula ng away. Ang nangtrip ba sa'yo mga pamangkin na naman ng ama mo? Hindi po, Mom. Wala namang ibang pwedeng gumawa nito sa kanyang anak kung hindi ang mga pamangkin lang ng kanyang asawa na malaki naman ang inggit kay Persos. Kahit hindi man sabihin ni Persos ang totoo, ay alam na agad ni Rowena ang totoo sa sobrang galit
ay malakas niyang tinawag ang kanyang asawa na nagmamadali namang lumapit sa kanila dahil akala ay may kung ano nang nangyari. Nang makita ni Logan sa panta ang nangyari sa anak ay nagulat din ito. Anong nangyari sa labi mo, Persos? Bakit may mga pasaka? Pagsabihan mo yung mga pamangkin mo, Logan. Galit pa na wika ni Rowena sa asawa. Kapag ginawa nila ulit to sa anak natin, akong makakaharap nila. At hindi na rin kailangang questionin ni Logan ang kanilang anak para sabihin sa kanila ang totoo kung ang mga pinsan ba nito ang nanakit dito dahil noon din ay nakiusap na sa kanila si Persos na wag na lang silang pagalitan at palampasin na lang kung ano ang nangyari dahil baka raw hindi lang nila nagawa ang kontrolin ng kanilang mga sarili. At isa pa sa pinakadahilan kung bakit gustong-gusto na mag-asawa ang kanilang anak at kung bakit ni minsan ay hindi pa sila nagalit dito, yun ay dahil sa mabait ito at sobrang mahabang pasensya. Sinusubukan nito na intindihin ang lahat ng mga bagay. Kahit na dapat ay magalit ito at mas pinili lang nito na intindihin sila. Mas lalo pang natuwa sa kanyang mga adopted parents niya dahil masipag siyang mag-aral at ubod ng talino. Oo nga't lumaki sa mayaman na pamilya si Persos, ngunit hindi yan mahahalata sa kanya dahil napakasimple niya lang kung kumilos at manamit. Kahit noong nasa probinsya pa siya ay ganun na talaga siya. Kung kaya naman ay gustong-gusto siya ng mga tao sa kanilang probinsya. Ayaw din naman kasi ni Persos na umakto na kung sino dahil adopted child lang naman siya ng mga Zapanta. Sa paglaki ni Persos ay gustong-gusto rin siya ng tao sa kanilang lugar. Dahil hindi lang siya gwapo at mabait, matulungin din si Persos na ang tawag sa kanya ng ibang tao ay Precious Nerd Boy dahil nga sa lagi itong nakasuot ng salamin. At nang dahil nga rin doon ay mas lalong lumalim ang inggit ng pamangkin ng kanyang ama sa kanya. Lalo na noong sa UP Diliman siya nag-aral at sobrang suportado siya ng kanyang mga magulang. Noong makagraduate naman siya ay bumalik siya sa kanilang probinsya at nagtrabaho siya sa kumpanya ng kanyang mga magulang. Pero nalaman ni Persos na siya rin ang gusto na mag-asawang Zapanta magmana sa kanilang mga ari-arian. At nang dahil doon ay nagpasya na lamang si Persos na lumuwas ulit ng probinsya at sa Manila na magtrabaho. Alam niya kasi na kung mananatili siya roon ay mas lalo lang na magiging malalim ang galit sa kanya ng ibang kapamilya ng kanyang ama na si Logan. Sigurado ka ba na gusto mong bumalik sa Maynila at doon na magtrabaho? Naniniguro na tanong ni Logan sa anak na nagpaalam sa kanilang mag-asawa na kung maaari ay bumalik na ito sa Maynila para pumasok sa pangarap nitong kumpanya. Opo, Dad. Kung gano'n ay sige, susuportahan ka namin ng mommy mo. Basta, kung hindi mo na kaya sa Maynila ay bumalik ka lang dito sa atin kahit anong oras, ha? Opo, Dad. Maraming salamat po. Pangako, magtatrabaho po ako na mabuti sa Maynila at makakapasok ako sa gusto kong kumpanya. Ngumiti naman si Mr. Zapanta. Good luck! Nandito lang kami ng mommy mo para suportahan ka sa mga nais mong marating sa buhay. Kung kailangan mo ng tulong ay sabihin mo lang sa amin at lagi kaming nakahanda para tulungan ka. Maraming salamat po, Dad. Hindi na nga nila pigil ang paglaki ng kanilang nag-iisang anak. Kayang-kaya na nitong bumukod sa kanila. Hindi na nila ito mapigilan sa paglaki at mga nais itong gawin sa buhay at ang maaari na lang nilang gawin ngayon ay maging masaya at suportahan ito sa lahat ng mga gusto nito na gawin sa buhay. Walang araw na hindi nagpapasalamat ang mag-asawa dahil maayos na lang napalaki si Persos na isang mabuti at maawaing tao. Doon pa lang ay napakaswerte na sila. Pasensya na po, ma'am. Agad na humingi ng pasensya si Persos sa babaeng nakabangga niya dahil sa sobrang pagmamadali. Malilate na kasi siya para sa interview niya sa trabaho na in-applyan niya. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi ko po talaga sinasadya. Aniya pa at paulit-ulit na yumuko. No, it's okay. Mabait na sabi naman ng babae na nung tumingin si Persos sa mga mata nito ay nitigilan at para bang nakakita ng isang multo. O kung ano man na hindi ka panipaniwalang bagay sa mundo. Wow! Are you related to Seth Morgan, iho? Umiling naman si Persos. Nako, hindi po, ma'am. Kilala mo ba kung sino siya? Opo.
Kung sakaling matanggap po ako sa trabaho na pag-a-applyan ko na posisyon dito, ay siyang magiging boss ko. So, you're here to apply. Para sa anong posisyon? Para ba maging secretary niya? Opo, ma'am. Nakita ko po kasi sa online na naghahanap daw po siya ng bagong secretary. Nandito po ako nagbabakasakali. Napangiti naman ang babae. Well, sumunod ka sa akin at sasamahan na kita sa loob. Baka ako rin ang mag-interview sa'yo. But you don't have to worry. I might consider you to be my husband's secretary. At labis siyang nagulat dahil hindi lamang pala ang babae na nakabangga niya ay si Emmeline Morgan ang mag-i-interview sa kanya. Dahil ito rin pala ang asawa ng posible niyang maging boss. Ganun pa man ay mabait nga sa kanyang babae at hindi rin mahirap ang mga naging tanong nito sa kanya sa interview. Dad! Sobrang masayang tono ng boses ni Perseus nang sandaling masagot ng kanyang ama ang tawag niya. Yes, he sounds so happy. May maganda bang nangyari? Natanggap na po ako sa trabaho. Masaya pa rin na pagbabalita niya. Wow, talaga? Congratulations! Masaya at proud din sa kanyang ama niya na tinatawag pa ang kanyang ina para sabihin ng magandang balita at maging ang kanyang ina ay sobrang masaya rin para sa kanya. Anong posisyon ka pala natanggap, anak? Secretary po. Ha? Bakit naman yan ang pinili mong trabaho? Iyon lang po kasi yung posisyon na available sa kumpanya na gusto ko. Pero sabi po nung nag-interview sa akin kanina, pwede pa po akong ma-promote sa mas mataas na posisyon na gusto ko. Ganun ba? Aba, masaya kami ng mami mo para sa'yo, anak. Good luck sa bago mong trabaho. Sana ma-enjoy mo ang ginagawa mo. At habang naglalakad nga si Perseus pabalik sa kanyang apartment, ay masayang-masaya pa rin siya. Kaninang umaga bago siya umalis para sa interview niya, ay madilim ang kalangitan ngunit ngayon ay maliwanag na ang buwan na para bang maging ito ay masaya rin para sa kanya. Ma, natanggap po ako sa pangarap ko na kumpanya. Masaya na sabi ni Perseus habang siya ay nasa rooftop at nakatingala sa mga bituin. Iniisip ni Perseus na isa sa mga makinang na bituin sa madilim na kalangitan ng kanyang ina at sobrang masaya ito habang pinagmamasdan siya ngayon. Iniisip niya na masaya ito sa lahat ng mga narating niya sa buhay at naging maayos ang buhay niya ngayon. Masaya siya ngunit hindi niya rin napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha dahil sa wakas ay unti-unti niya nang natutupad ang lahat ng mga pangarap niya. Ngunit wala naman sa tabi niya ang tanging dahilan kung bakit siya nangarap ng mataas at kung bakit nabuo ang lahat ng pangarap at tapang sa puso niya. Kung kailan kayang-kaya niya nang maibigay sa kanyang ina ang maayos sa buhay, kung kailan hindi na nila mararanasan ng sobrang hirap, naging madamot sa kanilang mundo at kinuha nila kaagad sa kanya ang kanyang ina. Good morning, sir. Ang masiglang bati ni Perseus sa boss niyang si Seth Morgan, isang pinaka-successful na businessman sa bansa. Napatigil naman si Seth sa paglalakad para tingnan ang bumati sa kanya. Nagtagpo pa ng bahagya ang kilay ni Seth habang si Perseus naman ay ngiti-ngiti. Hindi rin kasi alam ni Perseus na ang pinakaayaw sa lahat ni Seth ay yung ngiti-ngiti dahil nga sa bago lang siya sa kanyang trabaho. Mas gusto kasi ni Seth ang seryoso lang sa buhay. Pinakaayaw niya ay yung parabang nangiinsulto na sa sobrang kakangiti. Ngunit itong binata ang natatangi sa lahat ng mga empleyado sa D. Morgan Enterprises. What's your name? Seryosong tanong ni Mr. Seth Morgan. Perseus Zapanta po, sir. Anong department ka nagtatrabaho? Ako pong bagong secretary niyo, sir. Tumango si Seth at tiningnan mula ulo hanggang paa ang bago niyang secretary. Naaalala niya na tinanggal niya pala sa posisyon ang dati niyang secretary dahil nahuli niya ito na may kahalikan na isang empleyado sa pantry noong isang linggo. Mabuti naman at nakahanap na agad ng kapalit. How old are you? 24 na po ako, sir. Tumango naman si Seth at mas bata ang edad nito kaysa sa kanyang inaasahan. He wonders kung anong nakita ng mga nag-hire dito para matanggap ito sa posisyon na ito. Saan ka graduate? Sa UP Diliman po, sir. So you're from an affluent family? Naku, hindi po, sir. Ang mayor po sa aming probinsya ang nagpaaral sa akin noon. Tumango pa si Seth. Okay.
Ito bang unang beses na magtatrabaho ka sa isang kumpanya? Opo, sir. Noong nakagraduate po ako, ay nagtrabaho ako sa aming probinsya. Pero ngayon lang po ako makakapasok sa ganitong kalaking kumpanya. Sa sobrang saya ay halos kumislap na ang mga mata ni Persos na mapansin ang pagkakatulad ng kulay sa mga mata ni Seth. Kung ganoon ay pagputihan mo sa trabaho na ito kung gusto mo na magtagal dito. Ang pinakaayaw ko lang sa lahat ay mabagal magtrabaho. At yung mga tatanga-tanga? I don't care if you're still young at kung ito man ang pinakauna mong trabaho sa buong buhay mo. Do you understand? Ang kanina ay sobrang saya sa mga mata ni Persos ay napalitan ng kaba. Tumango ito sabay sabi, "Naiintindihan ko po, sir. Pagbubutihan ko po sa aking trabaho para makatagal po ako dito." Hindi na sumagot si Seth at nilagpasan na lang ang bagong secretary. Si Persos naman na naiwan ay nalapitan ng personal assistant ni Seth Morgan na si Ashvin. "Ayos ka lang ba, bata?" Opo, sir." Mahinang natawa si Ashvin nang makitang takot na emosyon na dumaan sa mga mata ni Persos. Ganun talaga ang boss natin. Masanay ka na sa kanya. He's strict at palaging mainit ang ulo niya. Lumalamig lang ang init ng ulo niya kung nandito ang mga anak niya at ang asawa niyang si Ma'am Emma. Galingan mo na lang ang trabaho mo at huwag kang papalpa kahit isang beses kung gusto mo na magtagal dito. Tumango naman si Persos. "Opo, maraming salamat po." "You're only 22, tama ba?" 23 po, sir. Magto-24 na rin po ako ngayong taon." "You're still young. I'm surprised and amazed na nagawa mo makapasok sa kumpanya na ito. You must be smart at magaling sa trabaho." Nahirapan pa si Persos sa unang araw niya sa kanyang trabaho dahil mas mahirap pa pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Kumbaga, ang naging trabaho niya noon sa kanilang probinsya ay sisiw lang kung ikukumpara sa trabaho niya ngayon. Marami siyang mga mali na nagawa na mabuti na lang ay hindi nakikita ni Mr. Morgan kaya hindi siya napapagalitan. At mabuti na lang din ay laging nariyan si Ashvin para tulungan siya sa mga mali na ginagawa niya. "Oh my gosh, ano ba? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo?" Dahil sa sobrang pagmamadali ni Persos na dalhin sa boss niya ang inutos na bilhin niyang kape, ay hindi niya napansin na may makakabangga na pala siya at dahil nga roon ay natapon ang dala niyang kape sa suot na kulay puting damit ng isang magandang babae. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po kasi kayo napansin." Paghingi ng paumanhin ni Persos sabay yumuko siya, ngunit mas lalo lamang na nagalit sa kanya ang dalaga. "Hindi mo ako napansin? O sinasadya mo na hindi ako pansinin? Apat na nga yung mga mata mo, hindi ka pa rin nakakakita ng maayos? Tumingin ka sa dinadaanan mo sa susunod. Nabasa tuloy itong damit ko." "Pasensya na po talaga, ma'am." Uso pa rin palang tatanga-tanga ngayong araw na to. "Kung gusto niyo po, ilalabhan ko na lang po ang damit ninyo." "Lalabhan?" Pagalit na pinutol nito ang sasabihin ni Persos. "Ano gusto mong gawin ko? Maghubad ako dito at magpalakad-lakad ng nakapantit bra para malabhan mo tong damit ko?" Hindi naman po sa ganun, ma'am." "Don't bother." Inis na inis pa rin ang babae at saka tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa. "Sa susunod ay matuto kang tumingin sa dinadaanan mo, ha? Napakasimpleng gawain, hindi mo pa magawa-gawa. Gamitin mo nga ng maayos yung salamin mo." Dahil sa galit at malakas na boses ng babae ay napatingin na sa kanila ang ibang mga empleyado na nagbubulungan pa. Humingi naman ulit ng pasensya si Persos sa babae ngunit nanatili itong galit at iniwan na siya. Sinubukan niya pa sana itong habulin at pakiusapan na kung maaari ay bilhan niya na lang ito ng bagong damit at lalabhan niya na lang din ang natapunan niyang suot nito. Ngunit pinigilan siya ng kasama nitong secretary pala ng dalaga at sinabi na hayaan na lang daw at ito nang bahala sa boss nito. Dinampot ni Persos ang nahulog na plastic cup. Nilagay niya yon sa basurahan at bumalik sa coffee shop para maka-order ng panibagong kape para sa boss niya. "Sir, dala ko na po ang kape." Natigil sa pagsasalita si Persos nang sandaling magtama ang paningin nila ng babae na nakaupo sa visitor's chair kaharap ang kanyang ama. "Ikaw na naman?" Inis ito sambit. "You know him, Miss Zoe Revamonte?" Ang tanong naman ni Mr. Seth Morgan. "Yes, siya lang naman ang dahilan kung bakit ako na-late ng 5 minuto at kung bakit madumi ang suot ko ngayon.
Inis na inis pa rin ang tono ng boses ni Zoe. Nagtatanong na tinignan ni Mr. Morgan si Persos kaya nagpaliwanag naman si Persos. Aksidenteng nabangga ko po siya kanina at natapon ko sa damit niya ang dala kong kape. Did you apologize? Opo, sir. Tinignan ni Seth si Zoe at napabuntong hininga dahil halata sa mukha nito na galit pa rin ito dahil sa nangyari. Ganun pa man dahil sa alam na rin ni Mr. Morgan ang ugali ni Zoe ay hindi na ito nagtanong pa ulit tungkol sa nangyari at sinabihan na lamang si Persos na dalhin na sa table niya ang kape na kanina niya pa hinihintay. At habang nakatayo si Persos sa may kabilang tabi ni Mr. Morgan at nagtitake note sa mga usapan ng dalawa ay madalim lang ang mukha ni Zoe Revamonte. Pasensya na po kayo sa naging asta ni Miss Revamonte kanina, sir. Magalang nasabi sa kanya ng secretary ni Ms. Zoe Revamonte. Kanina pa po kasi mainit ang ulo niya dahil sa na-cancel ng isang mahalagang deal na matagal niya nang pinagtatrabahuhan. Hindi rin kasi pumayag si Mr. Morgan na pirmahan ng kontrata. Ngumiti naman ang bahagya si Persos. Ayos lang yun. Kasalanan ko naman na nangyari eh. Sa sobrang pagmamadali ko kanina na daling kay Sir Seth ang kape, hindi ko napansin na mababangga ako pala siya. May karapatan naman siya magalit sa akin. Sir Seth? Tila nagtataka pa ng babae. Oo, sekretary niya ako. Ha? Hindi ka ba niya anak? Hindi, sekretary niya ako. At maging noon nang nakikinig na si Zoe ay nagulat sa narinig na hindi pala anak ni Mr. Morgan ang lalaking nakabangga sa kanya kanina. Ang buong akala kasi ni Zoe ay anak talaga ito ni Mr. Morgan. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Ang akala ko kasi talaga ay anak ka ni Mr. Morgan kaya nagulat ako sa sinabi mo na ikaw palang sekretary niya. Nginitian ni Persos ang dalaga na nagpakilala na si Anna Marie at sinabi na ayos lang din dahil hindi naman narinig ni Mr. Morgan ang sinabi ni Anna na ang akala nito ay anak siya ni Seth Morgan kaya hindi siya mapapagalitan. Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam kung anong pangalan mo. Natatawa na saad ni Anna. Ako si Persos Zapanta. Wow, kahit ang pangalan mo tunog pang mayaman ah. Pagbibiro pa ni Anna. At ang usapan nga ng dalawa ay naputol nang lumapit sa kanila si Zoe at sinabihan ng secretary na kailangan na nilang umalis. Ngunit bago pa man makalayo ang dalawa, ay nahawakan na ni Persos ang pulso ni Zoe kaya napatigil ito sa paglakad at lumingon sa kanya. Nang mapagtanto ni Persos na hawak niya palang pulso ni Zoe ay agad niya iyong binitawan. Kusang kumilos ang mga kamay niya kanina at bago niya pa man mapagtanto ay hawak niya na ang pulso nito. Dahil tuloy sa ginawa niya ay mas lalong dumilim ang mukha ni Zoe dahil hindi nagustuhan ang paghawak niya. I'm very sorry ma'am. Agad na humingi ng pasensya si Persos at yumuko pa ulit siya. Hindi ko po sinasadyang nangyari. I'm very sorry po. What exactly are you saying sorry for? Ang nangyari po na natapon ng kape sa suot niyo at sa paghawak ko po sa inyo. Hindi agad sumagot si Zoe at tinitigan lang ang binata na nasa kanyang harapan. Napaulit-ulit pa rin na humingi ng sorry sa kanya. Gwapo itong lalaki kaya hindi na rin siya nagtataka kung bakit naging interested ang secretary niya dito. Kahit na nakasuot ng salamin ay kitang-kita niya pa rin ang maganda na berde nitong mga mata na may mahahabang pilikmata at makapalang kilay. Matangos ang may katamtaman na laki nito na ilong, mapulang katamtaman na nipis na labi at matulis ang tabas ng panga na para bang makakagupit yon ng papel. Kahit na may bangs ay masasabi ni Zoe na hindi malaki ang noon nito. At kahit na baduy madamit, ay masasabi niya rin na magandang katawan nito. At baka nga'y may abs din ito. Although dahil nga sa style nito, ay mukha itong bata at sobrang inosente. If you really want me to forgive you, biniti ni Zoe ang kanyang sasabihin. Meet me at this club tomorrow evening. Binigay ni Zoe ang address sa binata na tila ba'y nagulat ito at iniwan na ito. Habang nasa loob ng kanyang sasakyan, ay tumakbo na sa isip ni Zoe ang mga gagawin niya bukas ng gabi. Ma'am, tawag sa kanya ni Anna Marie. What? Kung hindi niyo po mamasamain, bakit niyo po gustong makipagkita kay Persos bukas sa club na pag-aari ninyo? Binalingan ni Zoe ang sekretary niya. Nagtataka lang po kasi ako kanina po galit na galit kayo kay Persos tapos
Bigla niyo na lang po siyang inaya na makipagkita sa inyo bukas. Kung ano man ang plano kong gawin sa kanya, labas ka na ron. Kaya huwag ka masyadong pakialamera. Napahiya pa nga si Anna Marie dahil sa naging sagot ni Zoe. Kaya ay nagbaba na lamang ito ng tingin at nanahimik na, habang si Zoe naman ay napairap at tumingin sa labas ng bintana. Super obvious talaga nitong secretary niya na interested ito sa Persos sa pata na yon. Kinabukasan nga ng gabi ay una nang dumating si Zoe sa club na pag-aari niya kung saan ang lugar na sinabi kay Persos kung saan sila magkikita. Naiinis si Zoe dahil hanggang sa dumating ng mga kaibigan niya kasama ang ex-boyfriend niya na si Liam na inagaw sa kanya ng best friend niya na si Margaret ay hindi pa rin dumadating si Persos. Zoe! Ang tagal din mula nang huli kang pumayag na makipag-bonding kasama namin. Sabi sa kanya ni Margaret sabay nagbeso pa ito sa kanya. Ang akala namin ay kinalimutan mo na kami. Malapit na kaming magtampo sa'yo. Nako, pasensya na at naging busy kasi ako para sa mga bagong projects kaya wala akong gaanong time para mag-party-party. Sabi niya naman. Nako, ang akala nga namin ay kinasal ka na kaya wala ka ng time para sa amin. Sabi pa ni Lian kaya tinawanan lang ni Zoe sila at nagbiro rin siya na baka malapit na nga siyang ikasal. Sa totoo lang, dati ay sobrang malapit sa kanyang mga kaibigan niyang to. Mula high school ay magkaibigan na sila. Lalong-lalo na si Margaret, na itinuring niya ng kapatid. Ngunit nagbago ang lahat ng inagaw ni Margaret sa kanyang boyfriend niyang si Liam. Halos 5 buwan pa lamang mula nung naging sila ni Liam, nang malaman niya na may relasyon din ito at si Margaret. Alam yun ng iba niyang mga kaibigan, ngunit hinayaan lang nila na gawin yun sa kanya ni Margaret. Hindi na tinapos ni Zoe ang kanilang pagkakaibigan dahil lang doon. Para kasi sa kanya, ay masyadong mahaba ang kanilang mga naging samahan para lang masira ng ganon-ganon lang. Kahit na may nararamdaman na siyang distance sa kanila dahil sa naging betrayal nila sa kanya, ay hindi naman yun naging hadlang para ituring niya pa rin sila na kaibigan. Ngunit batid ni Zoe na kapag hindi siya kasama ng mga ito, ay siyang kanilang laging pinag-uusapan. Lalo na nung nag-24 siya at pinaubaya na sa kanya ng kanyang ama ang pamamahala sa kanilang kumpanya, ang Revamonte Group of Companies. Lagi ka na lang busy, Zoe. Wala ka ng time sa amin. Siguro'y wala ka na ring time para makipag-date, ano? Nagbibiro pang sabi ni Lynn, ang kakambal ni Lian. Sumimsim si Zoe sa hawak niyang wine glass bago yon inilapag sa glass table. Actually, I have a boyfriend. What? Really? Si Verona. Kailan pa? Bakit hindi namin alam? Noong 1 buwan ko lang siya sinagot. But he's been courting me for almost a year. Kung ganon, kahit nung kayo pa ni Liam ay naliligaw na siya sa'yo? Tanong naman ng boyfriend ni Lian. Oh no, Liam and I have already broken up before siya nag-decide na ligawan ako. But he had admitted that he had liked me for a long time. Everything that she said was a lie, of course. Wala siyang boyfriend sa ngayon at wala rin siyang time para makipag-date dahil masyado siyang busy sa kanyang trabaho. Sinabi niya lang yon para hindi naman siya magmukhang kawawa sa kanila dahil alam naman ni Zoe na yon ang gusto nilang iparamdam sa kanya ngayon. Hindi naman nakatakas sa paningin niyang palihim nila na pagtitinginan kung kaya naman ay kinuha ni Zoe ang wine glass niya at sumimsim doon para itago ang pagngiti niya. At kailan mo naman siya balak na ipakilala sa amin? Tanong naman ni Margaret. Actually, darating siya ngayon to join us. I'm just waiting for him because he has some urgent things to do at work. At hindi na nga naging matagal ang paghihintay nila. Dahil ilang sandali pa, ay may huminto na sa tabi ng inuupuan ni Zoe kaya sabay-sabay sila na napatingin sa lalaki. Halos hindi makahinga si Zoe na makita niya si Persos na seryoso na nakatingin sa kanya. Babe? Malambing na sabi ni Zoe na makabawi siya sa gulat. Tumayo na siya at walang ano-ano ay inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Persos at ipinagdikit niya ang labi nila sa harapan ng mga kaibigan niya at nang dahil nga sa sobrang pagkabigla dahil sa ginawa niya ay hindi agad nagawa ni Persos ang makapag-react. What took you so long, babe? Malambing pa rin na tanong ni Zoe nang maglayo na ang kanilang mga labi bago inabot ang kamay ang labi nito para punasan ng stained ng red lipstick na humawa sa labi nito.
Pasensya na, may mahalagang inasikaso pa ako bago pumunta dito. Paliwanag naman ni Perseus. May kakaiba sa aura ni Perseus ngayon na hindi niya nakita nung unang beses silang nagkita. Para bang mas naging hot ito sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung dahil ba sa suot nito ngayon na itim na t-shirt at hindi long sleeve kaya malaya niya nang nakikita ang biceps nito at jeans. Sa hairstyle ay wala naman nagbago. Natatakpan pa rin ang bangs nito ang noo at maging ang mga mata at may suot pa rin ito na salamin. But he is a mixture of cute and hot. Dagdagan pa ng malalim ngunit malambing nitong boses. Inalis ni Zoe ang kung ano man ang iniisip niya at humawak na lang siya sa biceps ni Perseus bago niya hinarap ang kanyang mga kaibigan na nakatunganga sa kanila. Guys, this is Perseus Zapanta. He's my boyfriend. At ang tono ng boses ni Zoe habang sinasabi yon ay para bang nagyayabang at may peke pa siyang ngiti sa kanyang labi. Naramdaman naman ni Zoe ang nagtataka na tingin sa kanya ni Perseus, kaya naman ay binalingan niya ito habang nakangiti pa rin. Babe, say hi to my friends and their boyfriends. Nung nanatili na nakatingin sa kanya si Perseus, ay tinaasan niya ito ng kilay at ang kanyang mga mata ay para bang kinakausap ito. At tila nakuha naman ni Perseus kung anong ibig niyang sabihin, kaya muli itong tumingin sa mga kaibigan niya. Bahagyang ngumiti at yumuko ito. Ikinagagal ako makilala kayo. At kuhang-kuha nga ni Perseus ang kanilang mga atensyon dahil halos hindi na nila maalis ang kanilang mga mata kay Perseus. Magkatabi silang nakaupo at hawak-hawak ni Zoe ang kamay nito para isipin ng mga kaibigan niya na magkasintahan nga silang dalawa. At aaminin ni Zoe ang totoo na ngayon ay sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso dahil nga sa hindi rin siya sanay sa ganitong close proximity sa isang lalaki. At dahil sa pakiramdam niya ay saktong-sakto lang ang kamay niya sa malaking kamay ni Perseus. Anong buo mong pangalan, Perseus? I mean, do you have a second name of what? Tanong ni Margaret na sobrang interested na sa boyfriend niya at para bang nakakalimutan na kasama nito ang boyfriend ngayon. Perseus Zane Lorenzo Zapanta. Kaya maging si Zoe ay namangharin sa pangalan ni Perseus dahil sa maganda yon at bagay na bagay din ito dito. Old money name. Wow! Wika naman ni Lian. And how old are you? You still look young. Or baby face lang. I'm 24. Kung gano'n ay magkaedad lang pala silang dalawa. Ang akala ni Zoe ay mas patanda ito sa kanya ng ilang taon. Magkasing edad lang pala kayo ng girlfriend mo? Wika naman ang boyfriend ni Verona. Sa ibang bansa ka ba nag-aral at nakagraduate? Hindi, sa UP Diliman ako graduate. Oh, I see. So your course is about business or what? Business. You started business. Isa ka rin bang tagapagmana sa inyong family company? I'm not. Bakit? May nakakatanda ka na bang mga kapatid? Wala. Habang panay ang kakatanong nila ng kung ano-ano, ang tingin ni Zoe ay nakay Perseus lang na mabuti naman at hindi naman naiinis sa sunod-sunod nilang mga katanungan na kahit pa maikli lang ang sagot ay sumasagot pa rin. So sadyang walang business ang parents mo? Si Liam ang nagtanong nung tapos nang uminom ito sa baso para siguro takpan ng pagingisi na para bang nais pa nitong ipahiya ngayon si Perseus. They have? Oh, really? What kind of business do they have? Malaking business ba? Enterprise or small sari-sari store? Mayabang ang tono ng boses ni Liam dahil gusto nitong pagmukhain ang kawawa si Perseus dahil ang pamilya ni Liam ay nagmamay-ari ng mga malalaking hotels na kilalang kilala sa bansa. Silang may-ari ng Azucarera at the Zapanta Construction Company sa Cebu. It's my mom who manages it entirely since my father is the current mayor. At mas lalo namang namangha si Zoe dahil sa kanyang nalaman. Hindi niya lubos sa kalain na mayaman din pala si Perseus. Hindi lang mayaman, kundi sobrang yaman. At mataas pang katungkulan ng pamilya. Sobrang simple lang din kasi kung kumilos si Perseus at hindi ito mayabang katulad ni Liam. Hindi nito pinapangalandakan ng pera ng kanilang pamilya. Kung hindi pa nga nagtanong si Liam ay hindi niya malalaman na sobrang mayaman din pala ang pamilya ni Perseus. Kung gano'n ay sobrang yaman din pala kayo.
Bakit hindi ikaw ang kanilang tagapagmana kung wala ka naman palang mga kapatid na magiging kaagaw mo? Inilapag ni Perseus ang hawak na baso na may laman ng alak sa lamesa. Inayos ang suot na salamin sabay sabi ng, "Ayoko maging tagapagmana." Wow, dude! Ikaw lang kilala kong ganyan. People out there would be dying just to be the heirs of a company. Kahit na maliit pa na negosyo ay pag-aagawan nila. And you're here, who doesn't want to be an heir? Medyo may pagka-sarcastic ang tono ng boses ng nobyo ni Lian. Pero itong si Perseus ay kalmado pa rin ang boses na sumagot. Thanks. Lihim na napangiti naman si Zoe dahil sa reaksyon ng kanyang mga kaibigan. Nang mapansin niyo ni Perseus ay bumaling ito sa kanya. Wala na ba sinabi si Zoe ngunit kinagat niya ang labi niya at habang nangingiti ang mga mata ay sinalubong niya nagtataka na tingin sa kanya ni Perseus. So, anong trabaho mo ngayon kung ayaw mo maging tagapagmana ng negosyo niyo? Si Lynn naman ang nagtanong ngayon. Secretary. I am Mr. Seth Morgan's secretary. You chose that job over becoming an heir? Yes. Pero bakit? Gusto kong pagtrabahuhan ang lahat ng meron ako. At gusto ko rin na mapalapit ako sa girlfriend ko since my boss and her are business partners. Paliwanag pa ni Perseus kahit pa half of it was a lie. At marami pa nga silang naging tanong sa kanila. Karamihan na sa sumunod nilang tanong ay tungkol na sa kanilang relasyon ni Zoe. At si Zoe nang sumagot sa mga katanungan nila tungkol sa kanilang relasyon para maging tugma naman ang gawa-gawa niyang kwento. Hinayaan naman siya ni Perseus na sumagot at nakinig na lang din. Ngunit pansin na pansin ni Zoe ang biglang pagtahimik ni Margaret at ng boyfriend nito na si Liam. Mayaman naman pala mga magulang mo. Bakit mas gusto mo magtrabaho kay Mr. Morgan gayong may kasamaan na ugali na matandang yon? Tanong ni Zoe kay Perseus. Ngayon ay magkatabi sila nakahiga sa Bermuda grass at nakatingin sa mga bituin ng kalangitan. Noong nalasing ang mga kaibigan niya ay inaya niya si Perseus na sumama sa kanya dahil sobrang ingay na nila sa loob. Ang magulang kong mayaman, hindi naman ako kaya kailangan ko magtrabaho. Dahilan pa ni Perseus. But still, maaari ka pa rin na magtrabaho sa kumpanya niyo o maging isang tagapagmana para hindi ka nahihirapan sa pakikitungo sa mga boss na tulad ni Mr. Morgan. Kahit na close ang kanyang ama at si Mr. Morgan dahil mag-best friend ang dalawa, masasabi ni Zoe na masama na nga talagang ugali ng matandang yon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit mas pinili ni Perseus na magtiyaga sa ugali ng lalaking yon. Kumpanya yon ng mga mababait na taong umampon sa akin at itinuring ko ng mga magulang. Wala akong karapatan na maging tagapagmana ng negosyo nila dahil ampon ako. So you're adopted? Tinagilid ni Perseus ang ulo paharap sa kanya. I am. Kung ganun ay nasa ng mga parents mo? Napansin niya ang paglamlam ng mga mata nito dahil sa tanong niya. Kahit patanging ang sinag ng buwan lang ang nagsisilbing ilaw ng kanilang paligid, ay napansin niya pa rin yon. Binalik ni Perseus ang tingin sa kalangitan at ang akala ni Zoe ay hindi ito sasagot sa kanya kaya magsasalita na sana siya para sabihin na hindi na kailangan na sagutin ang tanong niya, ngunit nagsalita na ito. Bata pa lang ako nang mamatay ang aking ina dahil sa isang malubhang sakit. Habang hindi naman ako nagkaroon ng chance na makilala ang tunay kong ama. Nang mamatay ang aking ina, ay inampun ako ng mga Zapanta. Binihisan at pinatira sa kanilang tahanan. Binigay nila sa akin ang apelido nila. Inalagaan at minahal nila ako na para bang sariling anak na. Kung magkakaroon ka ng chance, gugustuhin mo pa rin ba na makilala ang tunay mong ama? Hindi. Bakit naman? Dahil sa kanya at pang-iiwan niya sa amin ng aking ina, ay nasira ang buhay ni mama. Naghirap kami at nagkaroon ng malubhang sakit ang aking ina. Nung kailangan na kailangan namin ng tulong, hindi siya dumating para tulungan kami. Hinintay ko siya. Pinagdasal ko ang pagdating niya, pero hindi siya dumating. Kaya mas mabuti pa na hindi ko na siya makilala at hindi na kami magkita ng dalawa. Dahil ayoko mas lalo lang ako na magalit sa kanya.
Hindi pa man ganong kahabang panahon na naging magkakilala sila, ay marami na agad silang alam tungkol sa isa't isa. Dahil nakwento rin ni Zoe ang buhay niya kay Perseus, maging ang tungkol sa ex-boyfriend niya na si Liam at best friend niya ay alam na din ito. Kaya alam na ni Perseus kung anong dahilan niya kung bakit nagsinungaling siya sa kanila kanina. Hi, bakit ka nandito? Tanong ni Perseus kay Zoe nang makita siya. Nandito ako para kausapin na naman ng boss mo. Napirmahan ng contract para masimulan ko ng project. Isang linggo na akong pabalik-balik dito pero ayaw niya pa rin pirmahan. Isang linggo na rin akong kaka-revise sa proposal. Sagot niya sabay iling. Sa totoo niya na hindi naman problema kay Zoe na pabalik-balik na siya sa D. Morgan Enterprises dahil ang hindi pagpirma ni Mr. Morgan ay dahilan para lagi niya makita si Perseus na cute and innocent ang aura kapag nasa trabaho. While a mixture of cuteness and hotness kapag nasa labas naman ng building. Ganun ba? Good luck. Sana'y mapapirma mo na si Sir Seth para hindi ka na napapagod kakapabalik-balik. Sana nga eh. Sagot niya naman sabay buntong hininga. Siya nga pala, may plan ka ba mamayang lunch? Wala naman. Let's have lunch together. Sure. Kung kaya ngiti-ngiti na si Zoe dahil sa pagpayag ni Perseus. Kahit hindi na naman na pinirmahan ni Mr. Morgan ang contract ay masaya pa rin siya dahil may dahilan na naman siya para makabalik sa kumpanya nito at makitang muli si Perseus na nitong mga nagdaang araw ay gustong-gusto niya nakikita at nakakausap. Sinong batang yon, Dad? Bakit kamukha mo siya? Kaano-ano mo yon? Tanong ni Maxwell na bumisita sa opisina ng kanyang amang si Seth. Si Maxwell ang panganay na anak ni Seth. 20 years old pa lamang ito at isang law student sa mataas na sikat na law school sa bansa at nakasalubong kanina ni Maxwell si Perseus habang papunta siya sa office ng ama. At ngayon ay hindi naman ito matahimik dahil sa sobrang gulat sa nakita. Pakiramdam pa ngayon ni Maxwell ay nananaginip lang siya dahil kamukhang kamukha talaga ng kanyang amang lalaki na nakita niya kanina na may suot na salamin. His Perseus Zapanta, bagong secretary ko siya. Secretary? But he's still too young. He's already 24. Siguro'y mukha lang bata. But I think he looks mature naman na. Oh, I think I heard a lot about him. Sandali na nag-isip si Maxwell para maalala kung saan niya nga ba narinig ang pangalan na yon. Oh, naaalala ko na. Siya yung hinire ni Mom na kapalit nung last secretary mo na tinanggal mo sa trabaho dahil may kahalikan na empleyado. I didn't expect na sobrang bata niya pa pala. I thought he's just the same age as your old secretary. Oo, siya nga yun. Ang sabi ng mommy mo ay may nakikita siya na potential kay Perseus at mukhang magaling din daw sa trabaho since he had received many awards na nag-aaral pa siya, so she hired him. Hindi rin naman siya nagkamali sa desisyon niya yon since he's really good at work. Pero bakit parang kamukhang kamukha mo siya, Dad? From head to toe, he's like the younger version of you. Nakita ko kayang picture mo nung kinasal kayo ni mommy. He looked like you. Even the color of his eyes is similar to yours. Napatigil si Seth sa pagpirma dahil sa naging tanaw ng kanyang anak. I don't know. Siguro may mga tao lang talaga ang magiging kamukha natin kahit pa hindi naman natin sila kaano-ano. Sa totoo lang, noong una hindi naman pansin ni Seth ang pagkakahawig niya sa bago niyang secretary. Ngunit ito mga nagdaang araw ay lagi siyang may naririnig ng mga usap-usapan tungkol sa malaking pagkakahawig sa kanya ni Perseus. Ngayon nga ay maging ang anak niya mismo ay napansin at napuna na rin iyon. Lumipas pa ang ilang oras at hindi na rin talaga matahimik si Maxwell. Kaya naisip nito na ipatawag si Perseus Zapanta para muli niya makita ang mukha nito at masigurado na hindi siya nagkakamali ng tingin kanina na kamukha ito ng kanyang ama. Hi! Masayang bati ni Maxwell kay Perseus na pumasok na sa loob ng opisina ni Seth. Good morning, sir. Magalang na yumuko naman si Perseus sa harapan ng mag-ama na pareho nakatingin sa kanya. Pinatawag niyo raw po ako, sir? You're having lunch? Tanong ni Maxwell. Opo, sir. Pero kung may ipapagawa po kayo sa akin ay gagawin ko po kaagad. What are you having for lunch?
Parang nabigla pa ito sa naging tanong ni Maxwell. Po? Bibingka po. Bibingka? Yes, sir. Ano yun? Is it delicious? Opo. Specialty po yun ng aking ina. Biglang nagsalita si Seth. Give us a piece of that bibingka. Opo. Bagamat nagulat ay agad na tumalima si Perseus. Pagkalabas ng opisina ni Perseus ay tiningnan ni Maxwell ang ama na nagtatanaw ang mga mata. Bakit ka humingi ng lunch ni Dad? Gutom na gutom ka na ba? No. May gusto lang ako masigurado. Na ano, Dad? Kung masarap ang bibingka na kinakain niya? Halata naman sa ekspresyon niya na masarap ang kinakain niya. And now I'm sure na hindi nga ako nagkamali ng tingin kanina. Kamukhang kamukha mo nga talaga siya. How is it possible? Nag-isip si Maxwell. May anak ka ba sa labas, Dad? But he's older than me. And you and Mom got married when you got her pregnant. So could it be... Bumalik na sa loob ng opisina si Perseus na dala na ang bibingka kaya hindi na natuloy ni Maxwell ang kung ano man ang sasabihin. Binigay nito sa mag-ama ang dapat ay lunch niya at pinagmasdan na kumain sila. Sa totoo lang, hindi alam ni Perseus kung bakit nanghihingi sa kanyang mag-ama. Kung talagang gusto nilang bibingka, ay maaari naman silang magpaluto sa kanya. Wow! This one is delicious! Ikaw bang gumawa nito? Tanong ni Maxwell. Opo, sir. It's good! Make some more, ha? Bukas ay pupunta ulit ako dito. Please make some more of it. Ipapatikim ko rin kay mommy at mga kapatid ko ang bibingka na gawa mo. Dahil sa sinabi ni Maxwell ay napangiti si Perseus at agad na pumayag na gumawa ng bibingka para sa kanila. Binalingan naman nila si Mr. Morgan na mula nang matikman ng bibingka ay wala nang naging imik. Dad, what's wrong? Hindi mo ba nagustuhan? Nagtanong si Seth kay Perseus. This is your mom's specialty? Tumango si Perseus na nagtataka rin sa naging reaksyon ng matandang Morgan. Opo, sir. And what's your mom's name? Belinda Lorenzo po. Natigilan si Seth at dumaan ang takot sa mga mata nito. And your father is the Zapanta? Hindi sir. Ang mayor po sa probinsya namin ng Zapanta. Nung 10 years old po ako, inampon po nila ako at binigay sa akin ang apelido nila. Paliwanag naman ni Perseus. Inampon? Bakit? Nasaan ang mga magulang mo para ipaampon ka sa ibang tao? Noong ako'y 9 na taong gulang ay namatay po ang aking ina dahil sa isang malubhang sakit na hindi na nagawang agapan pa dahil sa sobrang hirap ng buhay. Ang aking ama naman po ay hindi ko na nakilala dahil ayon sa aking ina, ang aking ama raw ho ay meron ng pamilya sa ibang bansa. Habang nagkukwento si Perseus ay pinagmamasdan ni Maxwell ang emosyon sa mukha ng kanyang ama. At doon pa lang ay alam na agad ni Maxwell kung bakit ganoon na lang ang lungkot sa mga mata ng kanyang ama. Ibinalik ni Maxwell ang tingin kay Perseus at tinitigan ito ng mabuti. Halata sa itsura nito ngayon na wala itong kahit anong ideya na ang taong mga kaharap nito ngayon ay posible na may malaking papel sa buhay nito. It's possible that he's my brother, right, Dad? Nang makalabas ng opisina si Perseus, ayon na walang paligoy-ligoy na tanong ni Maxwell sa ama. Tiningnan ni Seth ang kanyang anak na may makahalong lungkot, takot at iba pang emosyon na hindi mapangalanan ni Maxwell. What? Bakit bigla mo naisip yan? Hindi po ba kayo nagtataka, Dad? Sobrang laki ng pagkakahawig niyo sa kanya. Para kayo pinagbiyak na bunga. Mas kamukha niya pa nga kayo kaysa sa amin na tunay mong mga anak. From head to toe, I can see you in him. Hindi naman agad nakasagot si Seth. Kapag kuwan ay nagbuntong hininga ito at sa sobrang frustration, napasabunit ito sa sariling buhok habang ang mga siko ay nakapatong sa lamesa. Hindi ko alam. Ngunit ang kanyang ina, kapangalan niya ang dati kong kasintahan. Your first love? Alright. Kanino ko pa iniisip kung saan ko narinig ang pangalan ng kanyang ina? Kapangalan siya ng dati mong girlfriend na bigla ka nalang iniwan noon. So kung sakali man ang kanyang ina at ang first love mo ay iisa lang,
It's really possible na anak mo nga si Perseus at kapatid namin siya. Why don't we find out, Dad? Kung sakali siya nga'y anak mo sa una mong girlfriend, then it's good. Maaari pong mapuna ng mga pagkukulang mo sa kanya bilang isang ama. I mean, kahit na may adopted father siya, ay iba pa rin ang pagmamahal ng isang tunay na ama, hindi ba? I'm sure gusto niya rin na maranasan ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Sa totoo lang, ang buong akala ni Seth ay magagalit sa kanya si Maxwell dahil sa posible na meron pala itong makatatandang kapatid. Ngunit ito pa ngayon ay nag-iisip ng paraan kung paano nila malalaman kung talaga bang anak niya nga si Perseus. Dahil sa para kay Seth ay hindi sapat ang lukso ng dugo na nadarama niya. Kailangan nila ng mas malalim na patunay dahil mahirap ang umasa. Aaminin din ni Seth na unang beses na nakita niya si Perseus ay nararamdaman niya ang lukso ng dugo na sinasabi ng iba. Para bang sobrang malapit sa puso niyang binata. Na kahit yun pa lang ang unang beses na sila'y nagkakilala at nagkita ay parang matagal niya na itong kakilala. Ngunit ang nararamdaman na yun ni Seth ay pinagsawalang bahala niya na lang dahil sa malabo naman na maging kamag-anak siya nito. Lalo pat ang sinabi sa kanya ni Ashvin ay galing daw sa isang malayong probinsya si Perseus. A DNA test would help us to find out, Dad. Pumasok sa loob ng living room kung nasaan ang mag-ama na sina Seth at Maxwell si Emma na narinig ang sinabi ng panganay na anak. Ano ang DNA test? Sino magpapa-DNA? Nilingon ni Maxwell ang kanyang ina. Mom, it's possible na may isa pa kaming kapatid. Nagtagpo naman ang kilay ni Emma at inisip na baka nagtataksil na sa kanyang asawa. Kapatid? Yes, from Dad's first love. Sino? Yung bagong secretary ng iyong ama? Si Perseus Zane Zapanta? Nagulat naman si Maxwell dahil alam na kaagad ng kanyang ina kung sinong tinutukoy niya. Paano mo nalaman, Mom? Of course, I am the one who hired him. Una pa lang ay naisip ko na baka'y anak din siya ng iyong ama. When I first saw him, parang nakita kong ama mo noong bata pa siya. Kaya labis din akong nagulat pagkakita ko sa kanya. I thought it's cool kung paglalapitin ko sila ng ama mo. So I hired him. At sinunod nga nila ang sinabi ni Maxwell. Palihim silang nagpagawa ng DNA test. Hindi nila sinabi ito kay Perseus dahil magtataka at magtatanong ito kung bakit. Takang-taka naman si Ashvin na siyang kumuha ng sample kay Perseus kung bakit daw kailangan pa yon at ipanaliwanag naman ni Seth ang lahat sa assistant na pinagkakatiwalaan niya na nagulat ngunit may ideya na rin pala na baka nga'y magkamag-anak si Seth at Perseus dahil sa malaking ang pagkakahawig ng dalawa. At 1 linggo lang ang hinintay nila at dumating na ang resulta. Anong resulta, Dad? Excited na tanong ng bunsong anak ni Seth na si Rain. Binaba ni Seth ang hawak na result at tiningnan ng kanyang mga anak at asawa na naghihintay. It's positive. Gosh, kapatid po talaga namin si Perseus Zapanta. He's our older brother, Kuya Max. Sa sobrang gulat at saya ay napayakap si Rain kay Maxwell na noon ay tila naging tuod at hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan. Ina-expect na ng pamilya ni Seth na baka nga'y anak ni Seth si Perseus sa dating kasintahan. Pero ang marinig ang katotohanan at confirmation ay nagulat pa rin sila. Because at some point, umaasa pa rin sila na hindi anak ni Seth si Perseus. Dahil bilang asawa, masakit pa din para kay Emma na malaman na may anak sa ibang babae ang kanyang asawa. At para naman sa mga anak ni Seth, nakakagulat at medyo masakit din na malaman na may kapatid pala sila sa iba na hindi man lang nila nakasama sa paglaki at ngayon lang nila nakita. At alam din ng tatlo kung gaanong kasakit para kay Seth ang malaman na nagkaroon pala ito ng anak sa dati nitong kasintahan at ngayon lang nito nalaman ang totoo. Na hindi man lang nito nagawang magpakaama sa anak. Na hinayaan lang nito na lumaki si Perseus na hindi si Seth ang kinilalang ama. Mahirap para kay Seth na isipin ba na lumaki ang anak nito na hindi man lang nakikita at hindi na sigurado na nakuha nito ang lahat ng gusto at kailangan ng bata pa ito. Dad, bakit po kayo umiiyak? Hindi ka ba masaya na nakita mo ng anak mo? Tanong ni Maxwell sa ama na tuloy-tuloy sa pag-agos ang masaganang luha. I didn't even know that we had a child.
I'm sure may dahilan pong first love ninyo kung bakit niya itinago sa inyo ang tungkol sa anak niyong dalawa. Ang mahalaga ay alam niyo na po na may anak kayo. Pinahid din ni Emma ang luha sa mga mata bago lumapit sa asawa at niyakap ito na mahigpit. Niyakap din ng magkapatid ang kanilang ama hanggang sa kahit papaano ay kumalma na ito at tumigil na sa pag-iyak. Should we tell him na ba, Dad? Kuya and I are very excited na pong makabanding si Kuya Persus. Tanong naman ni Rain. No, not yet. Pagpigil naman ni Emma sa mga anak. Bakit naman, Mom? Ang buong akala niya iniwan siya ng kanyang ama. Hindi natin alam kung ano magiging reaksyon at mararamdaman niya kung bigla nating sasabihin sa kanya na ang daddy niyo ay ama niya rin. Kailangan muna natin siyang maging handa para sa revelasyon na ito. At sa tingin niyo ba, matutuwa siya kung malaman niya na mga kapatid niya kayo gayong hindi pa naman kayo close sa isa't isa? At ang tingin pa lang sa inyo ay mga boss niya? Kailangan muna nating makuha ang loob niya. Tama si Mommy. Kahit mabait si Kuya Persus, I'm sure mahihirapan pa rin siya na matanggap na meron na pala siyang mga kapatid. Dapat kunin na muna natin ang loob niya. Pagsang-ayon naman ni Maxwell. Sa totoo lang, ang akala ni Seth ay mahihirapan ang mga anak niya at ang kanyang asawa na matanggap ang kanyang anak sa unang babaeng minahal niya ng lubos. Ngunit naging bukas ang kaisipan nito at sa halip na mag-isip ng kung ano-ano, ay bukal na tinanggap nila ang katotohanan at naging masaya pa nga para sa kanya na malaman na meron pa siyang isang anak. Huminga ng malalim si Seth habang nasa terrace siya ng kanilang bahay. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Walang mga bituin at sunod-sunod din ang naging pagkidlat. Bakit mo siya tinago sa akin, Belinda? Bakit mo ipinagkait sa akin ang pagkakataon na maging ama sa anak natin? Bakit hinayaan mo siya na lumaki na hindi niya malang ako nakikita at nakikilala? Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Napakaraming mga katanungan si Seth at batid niya na wala na makakasagot noon dahil sa wala na sa mundo ang babaeng una niyang minahal. Hindi na mabibigyang linaw kung bakit mas pinili nito na itago sa kanya ang kanilang anak sa halip na sabihin ang totoo. Mahal na mahal noon ni Seth at Belinda ang isa't isa. Sa totoo lang ay si Belinda nang nais pakasalan ni Seth noon. Wala na siyang ibang babae pang hinangad na makasama kundi si Belinda lang. Maraming may hindi nakatanggap sa kanilang relasyon noon dahil daw sa mahirap lang si Belinda at si Seth naman ay galing sa mayaman na maimpluwensyang pamilya. Samantalang, anak ng isang bayarang babae si Belinda at hindi nito alam kung sino ang tunay na ama dahil maraming sinabing ina ni Belinda na si Bella na kung sino ang ama ng anak nito. Naging katatawanan ng mag-ina sa kanilang lugar noon. Nabaliw din kasi ang ina ni Belinda dahil sa hindi nito nakayanan ng lahat ng mga problema. Sa kabila ng lahat ay hindi hinusgahan ni Seth ang mag-ina. Tinulungan niya pa nga sila para kahit papaano ay maipagamot ang ina ni Belinda. Hanggang sa nahulog na rin ang loob ni Seth kay Belinda dahil hindi ito lamang maganda. Napakabait din ito at busilak ang puso. Na kahit na marami pang mga umaapi dito at dapat na magalit ito sa kanila, mas pinipili pa rin ito ang intindihin sila. Pinatawad pa rin sila ni Belinda at doon nga'y mas lalong lumalim ang nararamdaman ni Seth para kay Belinda. Niligawan ni Seth si Belinda at naging silang dalawa. Kahit ang sariling pamilya ni Seth ay hindi tanggap ang kanilang relasyon, ngunit mas pinili ni Seth ang ipaglaban ang pagmamahalan nilang dalawa hanggang sa unti-unti ay natanggap din yon ang kanyang pamilya. Akala ni Seth ay magiging masaya na sila nung matanggap na ang kanyang pamilya ang relasyon nila ni Belinda. Ngunit nagbago ang lahat nang nagpakamatay ang ina ni Belinda sa loob ng mental health facility. Nagbago rin sa kanya si Belinda. Hindi naman siya umalis sa tabi nito. Dinamayan niya ito sa problema nito. Lagi siyang nasa tabi nito. Hanggang sa mas pinili na nga ni Belinda makipaghiwalay sa kanya. Iniwan siya nito at hindi niya alam kung saan ito pumunta. Lumipas ang 2 taon ay hindi na talaga nagparamdam pa sa kanya si Belinda. Hindi ito bumalik hanggang sa nabasa niya ang liham na iniwan pala nito sa kaibigan kung saan sinabi ni Belinda na hindi na siya nito mahal at sumama na ito sa ibang lalaki. Labis na nasaktan si Seth kaya mas pinili niyang mag-move on na at kalimutan ang nararamdaman niya para kay Belinda. Hanggang sa nakilala niya si Emma, ang dumamay sa kanya. Naging magkaibigan sila at inamin din sa kanya ni Emma na mahal siya nito.
Noong una ay kaibigan lang talaga ang tingin ni Seth kay Emma dahil isang babae lang talaga ang laman ng puso niya at yon ay si Belinda. Hanggang sa nabuntis niya si Emma at nagpasya silang magpakasal. Ayaw din kasi ni Seth na lumaking magiging anak nila na hindi sila kasal ni Emma. At habang sila nga'y nagsama sa isang bubong ay natutunan na rin ni Seth na mahalin si Emma. Tuluyan na rin napalitan ni Emma si Belinda sa puso niya. Binuhos ni Seth ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa mga anak nila ni Emma. Pero magsisinungaling din siya kung sasabihin niya na hindi niya na hiniling na hindi sila magkita ni Belinda. Gusto niya pa rin na makausap ang babaeng una niyang minahal. Gusto niya pa rin itong makamusta at masigurado kung maayos lang ba ito at masaya sa naging asawa nito. I know you're hurt. Nilingon ni Seth ang kanyang asawa na tumayo sa tabi niya. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo ngayon. Hindi ko alam kung bakit nagawa niyang ilihim sa akin ang tungkol sa anak namin. Hindi ko alam kung paano niya naatim na palakihin ang anak namin nang hindi niya malang ako nakikita o nakikilala. Pumatak ang luha sa mga mata ni Seth. Hindi ko alam kung anong maling nagawa ko sa kanya para gawin niya to sa akin. Niyakap ni Emma ang asawa at hinayaan niya itong umiyak sa mga bisig niya. I'm sorry. It's hard, I know. Ngunit sigurado ako na may dahilan si Belinda kung bakit niya nagawa ito. Ang mahalaga ay makakasama mo na ngayon ang anak niyong dalawa. Lumayo si Seth. Maraming salamat at tanggap mo na may anak ako sa iba. Salamat at tanggap mo ang anak ko. Ngumiti naman si Emma at inabot ang mukha ng asawa at saka marahan yung hinaplos. Of course, tanggap ko ang anak mo dahil biktima lang din siya rito. Huwag mong isipin na hindi ko siya matatanggap dahil kaya ko rin na maging ina para sa kanya. At sobrang swerte rin talaga ni Seth sa kanyang asawa dahil maunawain ito. Sobrang swerte niya sa babaeng pinakasalan at minahal niya. Sa sumunod na mga araw ay takang-taka si Perseus kung bakit sobrang bait sa kanya ng boss niyang si Seth at ng mga anak nito na halos lagi na lang nakasunod sa kanya. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip nila. Hindi naman sa ayaw ni Perseus na babait ang pakikitungo ng mga ito sa kanya, sadyang nagtataka lang talaga siya. Gusto mo ba si Ate Zoe, Kuya Perseus? Ang nang-aasar na tanong ni Rain kay Perseus. Hindi nakatakas sa paningin ni Rain ang tingin ni Perseus kanina kay Zoe. Puno yun ng paghanga at pagmamahal. At kahit 16 na taong gulang pa lamang si Rain, ay may ideya na ito tungkol sa pagmamahal dahil meron na rin itong boyfriend. Huh? Ano bang sinasabi mo? Tanong naman ni Perseus na hindi magawa makatingin ng diretso kay Rain dahil mahuhuli nito sa mga mata niyang totoo. Sobrang obvious mo kaya, kuya. It's like you were looking at your own world while looking at her earlier. Nang-aasar pang sabi ni Rain. Bakit hindi ka po umamin sa kanya, kuya? Mukha namang bagay kayong dalawa. Sobrang ganda talino kaya ni Ate Zoe. At ikaw, matalino ka rin at sobrang gwapo. Kahit na baduy kang manamit, bagay na bagay kayo. Hindi ko siya gusto. Nagkakamali ka lang ng inaakala. Sabi naman ni Perseus kaya napairap si Rain dahil sobrang obvious naman na gusto nito si Zoe ay tinatanggi pa. Alam ko na. Siguro wala kang confidence sa umamin sa kanya no dahil iniisip mo na hindi kayo bagay dalawa. Sabi pa ni Rain. May naisip akong gawin. Makakatulong to para maging ka ng confidence at makaamin na sa kanya. Kahit na tumanggi na si Perseus sa gustong gawin ni Rain, na i-makeover siya ay hindi niya pa rin ito napigil. In-excuse pa talaga ito sa kanyang trabaho at nagpasama kay Maxwell na isama siya sa mall. At doon nga ay ginawa ni Rain ang magic makeover na gagawin daw sa kanya. At sobrang masaya rin ang magkapatid na si Maxwell at Rain dahil kahit hindi pa alam ni Perseus ang totoo na kapatid sila nito, pakiramdam nila ay bonding na rin nila yon bilang magkakapatid. Wow, you look amazing! Napapalakpak pa si Rain sa sobrang pagkamangha sa nakikita. Sobrang gwapo ngayon ni Perseus sa suot na kulay itim na polo at jeans. Bago na rin ang hairstyle nito at hindi na natatakpan ng noo. Wala na itong suot na salamin at contact lenses na lang na hindi natatakpan ng magandang kulay ng mga mata nito.
Dahil nga sa matangkad din si Perseus ay mukha na itong isang modelo kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit makaagaw pansin ito ngayon at halos lahat ng mga taong dumaraan ay napapalingon dito. Bagay na bagay naman pala sa'yo ang ganyang style, kuya. Dagdag pa ni Rain. I'm sure kung makikita ka ngayon ni Ate Zoe, ay mafufall siya lalo sa'yo. Right, Kuya Max? Sabay baling naman ni Rain kay Maxwell na nakatitig lang kay Perseus. Tiningnan ni Maxwell si Rain, nginitian at saka tumango bilang pagsang-ayon. Ang nasa isip ngayon ni Maxwell ay sobrang kamukha talaga ni Perseus ang kanilang ama. Kahit saang anggulo tingnan ay masasabi na mag-ama nga ang dalawa. Minsan napapaisip siya kung paano hindi yun napansin ni Perseus. Wow, you look so different. Gulat na sabi ni Zoe nang makita si Perseus na sobrang gwapo at ibang-iba na ang itsura ngayon. Nahihiya naman ang umiti sa kanya si Perseus. Thanks. Gwapo ba siya, ate? Tanong ni Rain na kumikinang ang mga mata. Oo, sobra. He looked like a Greek god. Kaya dahil sa sinabi ni Zoe ay pasekreto na nag-appear si Maxwell at Rain. At ang magkapatid ay halos mapailing na dahil sobrang obvious naman sa dalawa na gusto nilang isa't isa. Ngunit tila wala pang may balak na umamin. Hindi na rin nakapagtiis si Zoe at nagtanong ito kay Rain at Maxwell kung bakit sobrang kamukha ni Perseus si Mr. Seth Morgan at kung bakit sobrang bait din ang pakikitungo ng mga ito kay Perseus. Hindi na rin nila tinago ang totoo kay Zoe at sinabi nga nilang anak ng kanilang ama si Perseus at kapatid nila ito ngunit wala pang alam si Perseus sa totoo. Bagaman labis na nagulat dahil sa nalaman ay nangako si Zoe na tutulungan sila sa pag-amin ng totoo kay Perseus. Sa lumipas na mga araw ay mas lalong naging malapit si Zoe at Perseus na kung tititigan ay iisipin na magkasintahan ng dalawa. Sobrang halata sa kanila na gusto nila ang isa't isa, ngunit sadyang wala pa talagang umaamin. Bakit hindi na lang po natin sabihin ang totoo sa kanya, Dad? Sa tingin ko naman po may bonding na kaming magkakapatid. At hindi na rin siya magagalit sa amin kung malaman niya na mga kapatid niya nga kami. Tanong ni Maxwell sa ama. At matagal na nga rin pinag-isipan ni Seth ang tungkol doon. Sa tingin niya ay tama na rin ang sinabi ni Maxwell na nasa tamang panahon na para malaman ni Perseus ang totoo. Kung sino talaga siya dahil kung papatagalin pa nila bago aminin ang totoo, ay baka lalo lang magalit sa kanila si Perseus. Kaya naman ang makapagpasya at makalikom ng lakas ng loob ay pinagtapat na ni Seth ang totoo kay Perseus na hindi naging masaya sa nalaman. Anong ibig niyo sabihin? Tanong ni Perseus at saka isa-isang tiningnan ng mga anak ni Seth. Nandoon din ang asawa nito, si Zoe at si Ashvin. Hinahanap ni Perseus ang kasagutan sa kanilang mga mata dahil iniisip niya na baka nagbibiro lamang ito ngunit baka sa kanilang mga mata ang takot at pag-aalala sa kung ano man ang magiging reaksyon ni Perseus. Inabot ni Emma kay Perseus ang isang document nang matanggap yun ni Perseus at makita ang resulta ng DNA test na isinagawa na hindi man lamang niya alam at hindi man lang ipinaalam sa kanya, umiling si Perseus. Ako ang ama mo. Umiling ulit si Perseus. Hindi kita ama. At wala akong ama. Perseus. Nanilisik ang kanyang mga mata. Kahit kailan ay hindi ko kayo magiging ama. Si Logan Zapanta lang. Siya lang nag-iisang ama ko. Perseus anak, huwag mo ako matawag-tawag na anak dahil kahit kailan ay hindi ka nagpakaama sa akin. Kahit kailan ay hindi kita itinuring na ama dahil hindi mo man lang naisip na nagkaroon ka ng anak. Kuya, binalingan ni Perseus sina Maxwell at Rain na parehong malungkot na nakatingin sa kanya. Una pa lang ay alam niyo na ang tungkol dito. Pero nilihim niyo lang sa akin ang totoo? Nang makita niyang emosyon sa mukha ng mga ito, ay mapaklang natawa si Perseus. So all this time, you all are just fooling me. Kinukuha niyo lang pala ang loob ko. Ganun ba yan? I'm sorry. You guys are sick. Galit na tumalikod si Perseus. Kahit maging si Zoe ay hindi niya na pinakinggan. Perseus! Napatigil si Perseus sa paglalakad nang maabutan siya ni Zoe
at nahawakan nito ang kanyang kamay. Pakinggan mo muna sila. Kaya galit niya na rin itong tiningnan. Pakinggan? When all this time ginagago lang nila ako at alam nila na kapatid nila ako? Paano ko sila pakikinggan kung niloloko lang nila akong lahat? Pero Perseus, huwag mo akong pilitin na pakinggan at intindihin sila. Kung ayaw mo na magalit din ako sa'yo. Dahil sa naging banta ni Zoe ay dahan-dahan na binitawan ni Zoe ang kanyang kamay. Lumungkot din ang emosyon sa mga mata nito, ngunit hindi niya na yun pinansin. Muli niya itong tinalikuran at nagpatuloy siya sa paglalakad. Dahil sa labis sa galit, dahil pakiramdam ni Perseus ay pinagkaisahan siya ng lahat ng tao, umalis siya nang walang paalam at umuwi sa kanilang probinsya para makasama ang mga tao na itinuturing niyang pamilya. Pagkakita pa lang ni Perseus sa kanyang mga magulang ay niyakap niya sila ng sobrang higpit at hindi niya na namalayan ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Thank you so much for loving me, Mom, Dad. Umiiyak pa rin na sabi ni Perseus habang ang kanyang ina ay hinahaplos ang kanyang likod. Hindi sinabi ni Perseus sa kanyang mga magulang ang dahilan ng bigla niyang pag-uwi. Hindi rin siya tinanong ng mga ito, ngunit alam naman ng mag-asawang Zapanta na may problema ang kanilang anak. Kahit hindi pa man ipagtapat sa kanila ni Perseus ang totoo, ay alam na agad nila na may pinagdadaanan nito. Magpaganon pa man, kahit alam nila na may problema itong dinadala, ay hindi pa rin nila tinanong ang kanilang anak at hinintay na itong mismong magsabi sa kanila ng kung ano ang totoo. Pinaramdam lang ng mag-asawa na lagi silang nasa tabi ni Perseus at hindi ito nag-iisa sa kung ano man ang problema nito. Kasalukuyan ay nasa sementeryo silang tatlo dahil humiling sa kanila si Perseus na kung maaari ay sabay-sabay nilang dalawin ang tunay nitong ina na pinagbigyan naman ng mag-asawa. Pagdating nila sa sementeryo ay bumuhos na kaagad ang luha ni Perseus dahil sa labis na lungkot at pangungulila sa ina at tinamayan naman ng mag-asawa ang kanilang anak. Mom, Dad, mahinang tawag ni Perseus habang nakaupo siya sa tabi ng puntod ng kanyang tunay na ina. Binalingan niya ang dalawa na puno ng lungkot ang kanyang mga mata habang naghihintay naman sila sa kung ano susunod niya sasabihin. What if I tell you that I found my real father? Natigilan ng mag-asawa dahil sa sinabi niya at nakita rin ni Perseus kung paano dumaan ang lungkot sa mga mata ng kanyang ama na si Logan. Ngunit agad din iyong nawala at napalitan ng masayang ngiti. Nahanap mo na ba siya, anak? Marahan na tumungo si Perseus. Yes. At nagkataon na ang aking ama yung boss ko na si Seth Morgan. And I can't accept. Hindi ko matanggap na siyang ama ko. Hindi ko matanggap na nahanap ko na ang amang nang iwan sa amin na dahilan kung bakit nasirang buhay ni Mama at nagkaroon siya ng malubhang sakit. Hindi ko matanggap na habang kami naghihirap, sila naman ay maayos ang buhay at humihiga sa pera. Kaya mas lalo pang nalungkot ang kanyang magulang dahil sa sinabi niya, dahil ang mga mata niya at tono ng boses ay puno ng sakit at galit. Niyakap na mag-asawang Zapanta ang kanilang anak na paulit-ulit na sinasabi na ayaw nitong maging ama si Seth at ang gusto lang nito na kilalaning ama ay si Logan Zapanta. Hindi na rin maatim ng loob ng mag-asawa na maglihim pa sa kanilang anak. Kung kaya't ipinagtapat nila kay Perseus kung ano ang totoong nangyari. Pinagtapat nila kay Perseus kung anong naging kwento ng buhay ni Belinda noon dahil sa nakwento yon sa kanila ni Belinda. Nakwento sa amin ng iyong ina ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa iyong ama. Iyon ay dahil inisip niya na baka masira lang ang buhay ng iyong ama na si Seth Morgan kung siyang babaeng mamahalin at pakasalan nito. Dahil sa maraming ayaw sa kanilang relasyon. Napakalaki rin kasi ang pagitan nila ng estado nila sa buhay. Mayaman si Seth, habang si Belinda ay walang-wala sa buhay. Niwala nga silang sariling bahay ng kanyang ina at wala man lang siyang pinag-aralan. Nung namatay ang ina ni Belinda, kinausap siya ng magulang ng iyong ama para pakiusapan siya na kung maaari makipaghiwalay na siya sa iyong ama dahil ayaw daw nila na masira ang buhay ng ama mo. Sinunod ni Belinda kung anong gusto nila at iniwan niya si Seth. Pero nung malaman niya na siya'y nagdadalang tao, bumalik agad siya sa lugar nila para ipaalam sana kay Seth ang tungkol sa pagbubuntis niya. Pero ayon sa naging usap-usapan ng mga tao roon, ay nagkaroon na raw ng pamilya ang iyong ama.
Ayaw niya nang guluhin sila kaya mas pinili na lang ng iyong ina na ilihim ka sa iyong ama para maging masaya ito. Kaya binuhay ka na mag-isa ng iyong ina. At labis na nasaktan si Perseus sa kanyang nalaman. Sobrang dami mga naging sakripisyo ng kanyang ina at sobrang dami nitong pinagdaanan. Mas pinili rin ito ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang ama kahit pa ang ibig sabihin noon ay mahihirapan ito. Dumating ang kanyang amang si Seth para sundan siya at makapagpaliwanag sa kanya, ngunit alam na ni Perseus kung ano ang totoo. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil sa lahat ng mga nasabi niya. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang mga kapatid at sa asawa ng kanyang ama na sobrang tanggap na tanggap siya. At dahil din sa pag-uusap nila, ay nalaman nila ang liham na natanggap ng kanyang ama noon na mula raw kay Belinda ay hindi pala ang kanyang inang sumulat, kundi ang mga magulang ni Seth ang nag-utos noon. Ngunit wala na rin silang magawa dahil ang magulang ni Seth ay matagal nang namayapa. Humingi ng tawad ang kanyang ama sa puntod ng kanyang ina kung bakit hindi nito hinanap noon at mas pinaniwalaan nito ang liham na natanggap. Ngunit alam naman nila na ang lahat ng nangyari ay may dahilan kaya mas pinili na lang nila ang magkapatawaran. Naiintindihan din ng kanyang ama na ayaw pa ni Perseus na magpalit ng apelido. Mas gusto niya ang apelido niya ngayon kahit nahanap niya ng kanyang totoong ama. Tunay na ama rin ang turing niya kay Logan. Hindi man naging sobrang ganda ng simula ng kwento. Hindi man nabigyan ng pagkakataon si Perseus na makasama ng matagal ang kanyang ina dahil kinuha agad ito ng mundo sa kanya. Naging malungkot man si Perseus, umiyak man siya ng maraming beses. Sa huli ay natapos din ang unos at naramdaman ni Perseus kung ano ang tunay na kaligayahan kasama ang mga taong mahalaga sa kanya. Perseus gazed into his beloved eyes, his voice trembling with emotions as he poured out his heart. You know that I loved you, right? You're the only woman I have ever loved. You're my first love, my first girlfriend, my first in everything. And I want you to be my last. I want to be with you for the rest of my life. As a single tear traced its path down to his cheek, he reached into his pocket, fingers trembling slightly as he pulled out the ring. Will you marry me? Mahal na mahal din kita, Perseus. At oo, gusto rin kitang pakasalan. Habang silang dalawa naman ni Zoe ay naging masaya at malapit ng ikasal. Nung araw din kasi na sinundan siya ng kanyang ama sa kanilang probinsya, ay sumunod din si Zoe at doon sila nagkaamina ng kanilang nararamdaman. Kaya ngayon ay masaya na rin silang lahat at batid ni Perseus na masaya rin ang kanyang ina kung nasaan man ito ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!